Ayun oh. Kita niyo yun? Sabi pa nga siya sa interview na, ano, kung may alam kayo tungkol yan, sabihan niyo ko para makapaghanda ko, para pag-aralan ko na yung procedure, yung rules. Kasi matagal na akong hindi nagpa-practice ng law. So, ano ba yan? Pahiwatig ba na matutuloy? What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas mga kababayan. Natakot no itong sina Trillanes, Romualdez at Hontiveros dito sa isinuwalat ni VP Sara na may video di umano ito ng pag-uusap ng tatlo sa planong impeachment ni VP Sara. May isang handler pala no? Sino kaya yon mga kababayan? Na mukhang nasilisihan ang mga ito sa kanilang plano na pabagsakin ang mga Duterte. Hintay-hintay lang tayo mga kababayan. Dagdag pa rito na winika ni General Macanas na hindi papayag ang sambayan ng Pilipino na ganun-ganun na lamang na may patalsik ang Vice Presidente. Lalo na baka ito pang maging signal ng malaking gulo sa harap ng Malacanang na magtipon-tipon na upang pabagsakin ang bangag na administrasyon. Pero bago ang lahat mga kababayan, bigyan muna nating highlight, no? Itong viral na video ngayon. Nahuli sa camera ang pag-abot ng puting substance dito kay Bongbong Marcos. Ano kaya yun? Nawika ng taong bayan, mukhang pulburon ito at agad namang ibinulsa ni BBM. Grabe talaga. Atin itong panoorin mga kababayan. Ayun no, may inabot mga kababayan. Ulitin natin mga kababayan. Ayun oh, kita niyo yon? Ibalik natin ha. Ayun oh, white substance. Ano kayang bagay yun mga kababayan ang inabot kay BBM tapos ibinulsa din. Talagang totoo ang bali-balita na bangag ang administrasyon natin ngayon. Ayan oh, bulsa. Oh, picture. Yari. At yun na nga no mga kababayan, huli kam, totoo nga ang balita na nagpupulburon. Di umano, si Bongbong Marcos, naku naman po. Patay kang bata ka. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, wag na wag tayong papayag na ganun na lamang ang mangyari no sa kanilang balak na patalsikin si VP Sara. Sapagkat kapag nangyari yun, tayo din ang kawawa na ang mga kurap at mga buwayang naupo ngayon ang maghari sa matagal na panahon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Okay, magandang araw mga kaibigan. Sa press conference ni VP Sara kahapon, binanggit niya na iisa lang ang handler ni ex-Senator Trillanes, Senator Risa Hontiveros at Franz Castro. Iisa lang ang handler niyan. Ang layunin nila is para i-impeach si VP Sara. Tapos, nabanggit ni VP Sara na may hawak siyang video para depensahan ang kanyang sarili pag dating ng panahon at para mapahiya itong mga nagsusulong sa kanyang impeachment. So, Naku yan ngayon, po. viral ngayon na pinag-uusapan sa social media, ano yung video na hawak ni VP Sara. So ito, mayroon nang nagsalita na si ex-Senator Trillanes tungkol dyan sa video na yan. Nako, hindi daw totoo, wala daw video na yan. Bluffing. Nananakot lang ang VP Sara. I-challenge ni ex-Senator Trillanes si VP Sara na ilabas kung may video. Nananakot lang daw si VP Sara yung tungkol sa video na hawak niya na I don't know kung anong laman ng video na ito.
Baka mamaya nasilisihan ni VP Sara ang pag-uusap ng tatlong tolongges na ito na sina Hontiveros, Trillanes at Romualdez. Sa tingin niyo mga kababayan, na binigay ang video kay VP Sara, ang mga pag-uusap nila, malaking banta nga kung ganun. So tingnan natin, kaabang-abang ang mga eksenang magaganap kasi lumalabas yung articles of impeachment parang nandyan na eh. The way yung pagsasalita ni ex-Senator Trillanes, handang-handa na eh. Di ba, ang daming na-file na kaso ni ex-Senator Trillanes laban sa mga Duterte. Siya ang taga-file ng kaso eh. So, lumalabas ngayon na ang nag-document, mga articles of impeachment, documented na 22 na. May pang 23 na. Yung si ex-DepEd Yusek Gloria Mercado, yung sinasabi na namudpud namigay si BP Sara ng 50,000 pesos in 10 months. Migay. So yun, magiging Wala naghahanap sila ng solid grounds na para talaga maisulong nila ang impeachment kay VP Sara. Pero kung kayong aking tatanungin mga kababayan, papayag po ba kayo nun na ganun na lamang ang mangyari? Na itong mga walang kwentang nauupo ngayon sila ang maghari sa loob ng Malacanang? Naku, sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kawawa tayo kapag nangyari yun. 23rd articles of impeachment na yun. Yan, bribery. So, tignan natin kung matutuloy na ito. Kasi mismo si BP Sara na unang nagbulgar nito na may hinahandang impeachment laban sa kanya. At napanood ko, may isang interview kay Senate President Zubiri na wala siyang alam tungkol yan. Si ex-Senator Trillanes lang at BP Sara ang nagsasabi. Kaya lang, sabi niya, kung iakyat ng impeachment complaint sa Senado, talagang they're obliged to act as judges. Okay? So, sabi pa nga sa interview na, kung may alam kayo tungkol yan, sabihan nyo ko para makapaghanda ko, para pag-aralan ko na yung procedure, yung rules. Kasi matagal na akong hindi nagpa-practice ng law. So, ano ba yan? Pahiwatig ba na matutuloy? Ano sa tingin nyo, mga kaibigan? Matutuloy ba? Iaakyat ba? Isasampa ba ang impeachment complaint diyan sa Kongreso? Kasi kailangan, kung totoo yung sinasabi ni ex-Senator Trillanes na nakaprepare na yung mga articles of impeachment, kailangan lang isang kongresista na mag-sponsor, mag-endorse. Sasubmit sa committee on, I think, may committee dyan eh. And then, pagbubutuhan, mamaya ikyat sa plenary, and then pagbubutuhan. Sinasabi ko sa inyo, General Macanas, malaking gulo ang mangyayari kapag naipasa yung impeachment complaint kay VP Sara. Na baka yun ang maging signal para maglunsad na ng people power sa harap ng Malacanang. Yun na. Kaabang-abang, matutuloy ba o hindi? Let's see. Ang kapalaran ni VP Sara, nakasalalay na sa Senado. Kasi sigurado yan, pag matuloy, nasampahan siya ng impeachment complaint sa Kongreso, siguradong patasan. Mangilan-ilan mo lang mga kakampi ni VP Sara dyan, sina Congressman Marcoleta, Congresswoman Arroyo. At Lahat buhay yan. matatalo sila. Kaya kung totoo itong sinasabi ni Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes, wala na yan. Siguradong aakyat sa Senado at ang labanan dito na sa Senado kung makakakuha ba sila ng 18 senators na mag-i-impeach kay VP Sara. Yun, paano ito? Nung paalis na, malapit na ang end ng termino ni PRRD. Bago mag-election ng 2022 ito eh. Through this video, I can analyze na si Tatay Digong ang nag-convince kay Congressman Marcoleta na tatakbo siyang senador. Kasi gusto kong manalo ka. You can use your passion as a congressman. Mag-senador ka, mas marami kang ma-influensyahan. Sayang, di ba, nagkandidato
kasama siya sa senatorial lineup ng unit team, si Congressman Marcoleta. Kaya lang nung malapit ng eleksyon, nag-back out siya. Hindi ko maintindihan na bakit siya umatras bigla. Dahil ba sa mababa ang kanyang survey rating? So, I don't know. Kasi kung hindi siya nag-back out sa senatorial race noong 2022, iboboto ko ito. Itong pinag-uusapan nila, yung papuri, I'm very much impressed, sabi ni Pierre RD kay Congressman Marcoleta, yung kaso ng ABS-CBN, di ba? Wika nga din ng taong bayan, General Macanas, na kung tatakbo man itong si Congressman Marcoleta, dadalhin ito ng mga taga-suporta ni Duterte. Inano sa Kongreso yung ABS-CBN franchise. Si Congressman Marcoleta ang nanguna sa pagtatanong. Nung una, hindi sila dating magkakilala. Kaya itong si PRRD, nagtatanong-tanong pa siya, sino yung Marcoleta na yan? Naririnig lang niya, napapanood niya siguro sa hearing sa Kongreso, yung franchise renewal ng ABS-CBN. Ako rin, bilib na bilib ako. Ang galing niyang magtanong, ang galing niyang mag-follow up, tapos makita mo with commitment talaga. Kaya, you're one of a kind, sabi ni Tatay Digong. Few men like you ang nandyan sa Kongreso. You're a principled man, honest, with integrity. Kaya gusto kong tumakbo ka, gusto kong manalo ka as senator. Okay? So, that was before. So, ngayon, wala na si Tatay Digong. Nandyan si VP Sara. Yung karakter ni Congressman Marcoleta hindi nagbago. Nung una, ginawa niya yung trabaho niya. Hindi Correct. nga sila magkakilala ni PRR. Tapos ngayon, sa matagal na panahong naglilingkod sa bayan, binabastos siya. Mga makakapal ang pagmumukha ngayon ng mga kongresong nauupo. Kaya nag-research pa si Tatay Digong kung sino yun. So ngayon, na kinakawawa si VP Sara, talagang tumayo si Congressman Marcoleta at ipinaglaban niya ang tama. So dahil sa pagdepensa niya kay VP Sara sa Kamara, sa budget hearing, nako, umaani na siya ngayon ng, ano ba yan, parusa, whatever, I don't know. Kasi tinanggalan na po siya ng membership, vice chairmanship sa iba't ibang committee. Ano ba yung Committee on Good Governance and Public Accountability, vice chairman siya dyan, tinanggal siya. Grabe Committee pag-iipit. on Energy, vice chairman siya, tinanggal din siya. Committee on Justice, tinanggal din siya bilang vice chairman. Alam mo, malaking perks o malaking benefits ata kung chairman ka sa committee. Ganon din ang vice chairman and even membership. May mga benefits, I don't know. So, may power. So, tatlong committee na vice chairman si Congressman Marcoleta, wala na, tinanggal siya. Yung dalawang committee na member siya, yung Public Accounts and Constitutional Amendments, tinanggal din siya. Yun po ang inani ni Congressman Marcoleta for standing for what is deemed right. Kaya, taong maprinsipyo talaga itong si Congressman Marcoleta. Palagi akong pinapanood natin yung programa niya sa Net25. Kaya, mabuhay ang nag-iisang Congressman Marcoleta na lumalaban para sa tama. Kahit yung mga naunang hearing ng mga kongreso nung una, kung saan siya member, talaga kung magsalita si Congressman Marcoleta it makes sense. Madaling intindihin. Isa pang hinangaan ko kay Congressman Marcoleta, Napakatalino niyan. yung stand niya sa divorce bill. Ayaw niya ng divorce. Kaya siya ang nag-object, siya ang lumaban kay Congressman Edsel Lagman sa Albay. Dahil siya ang author. Talagang ang galing ng kanilang balitaktakan. Dinipensahan talaga ni Congressman Marcoleta na dapat huwag nating walain ang marriage because marriage is an act of God. Yung tawag doon. It's an ordinance from God. It's created by God. Secret. Walang taong makakapaghiwalay sa pinagdugtong ng Diyos. So, yan po.
ang mga papuri na natanggap ni Congressman Marcolita mula mismo sa bibig ng nakaupong Pangulo noon. So nakakatabang puso, mabuhay ka, Congressman Marcoleta.